Maulan ng gabing yon sa isang maliit na kapehan sa may gilid ng Quezon City. Tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan sa bubong at sa mahinang tugtog ng lumang jazz sa loob. Magkatapat sa isang mesa ang dalawang lalaki. Si Marco, nakapormang maayos, mamahaling relo, tuwid ang likod, at tila sanay na sanay magsalita ng may kumpiyansa. At si Ben, simple ang polo, may kaunting kupas, pero may ngiti na parang hindi tinatablan ng pagod ng mundo. Alam mo, Ben, simula ni Marco habang hinihigop ang cappuccino niya. Minsan iniisip ko, kung hindi ako nagsumikap ng todo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Sariling kotse, sariling negosyo, may mga taong nagtatrabaho para sa akin. I built myself, tumango si Ben. Maganda yan, hindi biro ang magtagumpay. Hindi lang maganda, sagot ni Marco na bahagyang ngumiti. Impressive, kasi karamihan, puro reklamo. Ako, I made things happen. Saglit na natahimik si Ben. Tinitigan niya ang baso ng kape niya na mas mura kaysa kay Marco, pero tila mas masarap sa kanya. May tanong ako, sabi ni Ben ng mahinahon. Nung nagsisimula ka, may tumulong ba sa'yo? Napahinto si Marco. Well, syempre may mga tao, pero ako pa rin yun. Ako ang nag-isip, ako ang nag-risk. Pero may nagtiwala sa'yo, dugtong ni Ben. Meron. May nagpaalala sa'yo nung muntik ka ng sumuko? Meron din. May pamilyang umintindi sa'yo kahit wala ka lagi sa bahay. And saglit na napatingin si Marco sa bintana. Oo, ngumiti si Ben. Ibig sabihin hindi ka nag-iisa sa pag-akyat. Napabuntong hininga si Marco. Ben, don't get me wrong. I appreciate people. Pero at the end of the day, ako pa rin ang gumawa. Hindi ko inaagaw ang credit mo, sagot ni Ben. Pero minsan kasi, pag masyado nating inaangkin ang tagumpay, nakakalimutan nating may mga kamay na nagtulak sa atin pataas. Sumandal si Marco sa upuan. Ikaw, Ben, anong naabot mo? Hindi kasing laki ng sayo, sagot ni Ben. Isa lang akong public school teacher. Teacher? Bahagyang taas kilay si Marco. Hindi ba nakaka-frustrate? Ang liit ng sweldo, ang daming problema sa sistema. Maraming ang problema, sagot ni Ben. Pero araw-araw may batang natutong bumasa, may batang natutong mangarap. Pero hindi ka yayaman diyan. Depende sa definition mo ng yaman, sagot ni Ben. Napangiti si Marco. Classic answer. Hindi ito pang Miss Universe, natatawang sabi ni Ben. Pero seryoso, Marco. May estudyante ako dati. Lagi siyang bagsak, laging napapagalitan. Isang araw, kinausap ko lang siya. Hindi tungkol sa grades, tungkol sa bahay nila. Doon ko nalaman na gabi-gabi pala siyang nag-aalaga ng kapatid kasi wala ang magulang. Tahimik si Marco. Tinulungan ko lang siya makabawi. Ngayon, engineer na siya. Paminsan-minsan, nagme-message. Sir, salamat! Saglit na napalunok si Marco. Okay, that's good. Hindi ko sinasabing mas maganda ang buhay ko, dagdag ni Ben. Pero may saya sa pakiramdam na hindi nasusukat sa bank account. Tumahimik ang dalawa, mas lumakas ang ulan. Muling nagsalita si Marco. Alam mo ba kung bakit ako ganito magsalita? Kasi pag hindi mo ipinakita sa mundo na malakas ka, aapakan ka. May umapak ba sa'yo? Tanong ni Ben, hindi mapanghusga kundi mausisa. Napahigpit ang hawak ni Marco sa tasa. Lumaki akong laging kinukumpara. Bakit hindi ka kasing galing ng kuya mo? Bakit hindi ka kasing talino? Lahat. May mas magaling. Kaya sabi ko sa sarili ko, darating ang araw, ako ang hahangaan. Tumango si Ben. So every time na nagbabanggit ka ng achievements mo, parang pinapakita mo sa batang Marco na sapat na siya. Hindi agad nakasagot si Marco. Hindi ka mayabang, dagdag ni Ben ng marahan. Nasaktan ka lang dati, napangiti si Marco pero may bahid ng lungkot. Ikaw Ben, hindi ka ba napagod maging humble? Hindi ka ba nainggit sa mga mas umaasenso? Nainggit din ako, amin ni Ben. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang landas ko. Pero tuwing iniisip ko kung bakit ako nagsimula, bumabalik ako sa lupa. Hindi ba parang kulang? Tanong ni Marco. Hindi, sagot ni Ben. Kasi hindi ko kailangang maging mas mataas sa iba para maramdaman na may halaga ako. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ben, sabi ni Marco, paano kung isang araw mawala lahat ng meron ako? Negosyo, pera, koneksyon? Tao ka pa rin, sagot ni Ben. At kung marunong kang magpasalamat at magpakumbaba,
May mga taong mananatili. Pero kung puro yabang ang baon mo, baka mag-isa ka. Napangiti si Marco. Ang sakit mo magsalita pero parang may lambing. Truth without love is harsh. Love without truth is empty, sagot ni Ben. Unti-unti nang humihina ang ulan. Alam mo, sabi ni Marco, ngayon ko lang naisip na baka kaya ako laging nagsasalita tungkol sa sarili ko. Kasi takot akong walang makakita sa akin. Nakikita ka naman, sagot ni Ben. Hindi lang sa titulo, nakikita ka bilang tao. Paano mo nagagawang hindi magyabang kahit may pagmamalaki ka rin? Pinapaalala ko sa sarili ko, sagot ni Ben, na lahat ng meron ako, oras, talento, pagkakataon, hiram lang. Pwedeng mawala. Kaya habang nandyan, ginagamit ko para makatulong. Tumayo si Marco at kinuha ang bill. Ako na, sabi niya, ngumiti si Ben. Salamat. Habang palabas sila ng kapehan, malamig pa rin ang hangin pero wala na ang ulan. Ben, tawag ni Marco bago sila maghiwalay. Pwede ba kitang makausap ulit? Parang may kailangan pa akong matutunan. Hindi ako guro mo, natatawang sagot ni Ben. Magkaibigan tayo. Saglit na natawa si Marco. Siguro nga. Minsan kailangan ko ng paalala na hindi lahat ng tagumpay kailangang isigaw. At hindi lahat ng kababaang loob ay kahinaan, dagdag ni Ben. Nagkamayan sila. Habang naglalakad pa uwi si Marco, mas mabagal ang hakbang niya kaysa dati. Hindi dahil mabigat ang pakiramdam, kundi dahil mas tahimik ang isip niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. At si Ben, habang sumasakay ng jeep, napangiti. Hindi niya binago si Marco. Pero baka sa gabing iyon, may bahagyang nagbago sa loob ng isang taong matagal ng pagod, magmukhang malakas. At minsan, sapat na yon. Sa kwento ng dalawang taong iyon, isang maingay sa tagumpay at isang tahimik sa kahulugan, makikita natin ang dalawang mukha ng tao. Minsan ang yabang ay hindi talaga kayabangan. Minsan ito ay sugat na hindi pa naghihilom. Isang depensa, isang paraan para sabihing, tingnan niyo ako, sapat din ako. At minsan naman, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Hindi ito pag-uurong sulong, isa itong lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Isang paninindigan na alam mo kung sino ka kahit walang pumapalakpak. Sa totoo lang, may Marco at may Ben sa loob natin. May bahagi sa atin na gustong patunayan ang sarili at may bahagi rin na gusto lang maging totoo, tahimik at may malasakit. And siguro ang tanong, hindi kung sino sa kanila ang tama. Ang tanong ay, kapag dumating ang pagkakataon na kailangan mong pumili, pipiliin mo bang magyabang para mapansin o magpakumbaba para makaintindi? At baka ang tunay na paglago ay hindi pagiging mas mataas kaysa sa iba, kundi pagiging mas mabuting tao kaysa kahapon. Kung may napulot kang aral sa kwentong ito, kung may bahagi kang nakita ang sarili mo kay Marco o kay Ben, huwag mong sarilinin. I-like mo ang video na ito kung nakarelate ka. I-share mo sa isang kaibigan na kailangan makarinig nito. At mag-subscribe ka para sa mas marami pang kwento at pag-uusap na magpapaisip, magpapalalim at magpapaalala kung ano talaga ang mahalaga. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.